natin po, napakadakila po ng ating Lord at isa man sa atin po, walang pwedeng magmalaki po mga kapatid. Dahil alam niyo po mga kapatid, may sinabi ang ating Lord dito. Ang unang slide natin mga kapatid, the Bible says, ang Lord ang nagpili sa atin that I choose you and appointed you. Ibig sabihin, pinili tayo ng Diyos at in-appoint tayo po ng ating Panginoon. At ano po ang purpose ng Lord sa atin? Okay, lahat kayo po na may iba't ibang mga ginagawa sa ating buhay. Nagtatrabaho, nasa bahay. Okay? That you should go and bear fruit and that your fruit should abide. Verse 1, in the days when the judges ruled, there was a famine in the land. And a man of Bethlehem in Judah went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons, not with her daughters-in-law, to return from the country of Moab, from she had heard in the fields of Moab that the Lord had visited His people and given them food. Nabalitaan niya na yung kanyang bayan po sa Bethlehem ay nanagana na. Nagpadala po ng Lord ng blessing po mga kapatid. So dito po mga kapatid, nung siya po ay nagdesisyon mga kapatid, 3 na lamang po siya. Gusto na niyang umuwi. Okay, what happened? Verse 7. At siya'y umalis sa dakong kanyang kinaroroonan. At ang kanyang 2 manugang na kasama niya. At sila yumaon upang bumalik sa lupain ng Juda. Sila po'y babalik na. Sila 3. Pero nagkaganon man mga kapatid, ano po ang nangyari dito? Okay, verse 8. At sinabi ni Naomi sa kanyang 2 manugang, kayo yumaon na. Kayo yumaon na bumalik ang bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang ina. Gawa nawa kayo ng magaling ng Panginoon na gaya ng inyong ginawa sa mga namatay at sa akin. Ang sabi po mga kapatid ni Naomi, ako yung uwi na sa amin. Bumalik na kayo sa bayan ninyo. At yung ginawang kabutihan ninyo sa pamilya ko, ganyan din ang ipapalit ng Diyos sa inyo. Yun po ang kanyang prayer po. Yun ang kanyang sinabi po sa kanya pong 2 manugang. Okay, lahat ng manugang dito magsabing amen. Oh, siyempre mga babae po yan. Okay, nangyari mga kapatid. So verse 9, ipinagkaloob nawa ng Panginoon na kayo'y makasumpong ng kapahingahan. Bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang asawa. Gusto po ni Naomi, bumalik na kayo sa inyo, mag-asawa na kayo muli, pagpapalain kayo ng Diyos. Nang magkaroon, kanyang inagkan sila at inilakas nila ang kanilang mga tinig at nagsiiyak. Dito po, dramang matindi ito mga kapatid. Ito po, kaalamanan ito mga kapatid. Umuwi na kayo doon. At mamuhay na kayo ng sarili ninyo mga kapatid. Kasi po, nakita po din na yung mga kapatid na talagang minalas po sila sa madaling sabi. Well, actually, walang malas po sa Bible po mga kapatid. Pero, yun nga mga kapatid, sa sanlibutan po, hindi sila pinalad po sa bayan na kanila pong pinuntahan. Umalis sila ng 4, bumalik siya, nag-iisa na lang. Okay, ano nangyari? Okay, and they said to her, no, we will return with you to your people. Ang sabi ng 2 manugang, hindi po, sasama kami dun po sa bayan ninyo, kabalik ng Judah. Okay, anong nangyari? Okay, but Naomi said, turn back, my daughters. Why will you go with me? Have I yet sons in my womb that they may become your husband? Ako ba'y may mga may anak sa sinapupunan para maging asawa niyo ulit? Parang ganun. Okay, next. Okay, turn back, my daughters. Go your way, for I am too old to have a husband. Hindi na ako makakapag-asawa pa. Matanda na ako. So I should say, I have hope, even if I should have a husband this night and should bear a son, kahit na mag-asawa ko ngayong gabi at magkaroon ka agad ng anak. Ano nangyari? Okay, verse 13. Would you therefore wait till we are grown? Would you therefore refrain from marrying? No, my daughters, for it is exceedingly bitter to me for your sake that the hand of the Lord has gone out against me. Sinabi ni Naomi, against ang Lord sa paglakbay namin mula sa aming bayan.
Kaya hindi na po pwede kayong sumama sa akin. Halimbawa na lang, ako'y nagkaasawa ngayong gabi. Nagkaroon ako ng anak, sa akin sinapupunan. Pag luwa nito, kayo ba mahihintay niyo bang lumaki ang aking mga anak? Hindi na pwede. Amen po ba? Mahihintay ka ba? Hindi na. Ang tiyaga mo naman, ba't hintayin mo pa yan? Grabe, ang kapal mo naman. Diba? Bigay mo. Sa tuwing salita mga kapatid, pag nakita, oy, asawa kayo nandiyan sa pupunan mo ha? Asawa ko yan. Hindi mo na mahihintay yun. Amin po ba mga kapatid? Meron nga, namatay yung asawa, isang taon pa lang, asawa uli eh. Amin po ba mga kapatid? Meron pa nga, humahabol-hul habang nililibing yung asawa eh. Gusto bang sumama sa libingan eh. Pagkalipas sa isang buwan, may kadate ng iba. Ano ba? Ganyan eh. So, hindi na niyo mahihintay mga kapatid. Why? Iniisip na Naomi mga kapatid na ang Lord po ay against sa Kanya. Tatandaan natin lagi ito mga kapatid. May mga pagkakataon po na kaya po nagkakaganyan, nagkakagewang-gewang po ang buhay ng mananampalataya. Baka ang Lord hindi na natutuwa sa iyo. Baka ang Lord po against na sa iyo. Amin po ba? Amen. Pag-aralan po natin mabuti po mga kapatid. Kailan naman po makakaalam yan eh. Pakaalam sa atin po ng Biblia po mga kapatid. So, sumunod. Okay. Then they lifted their voices and wept again. And Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth clung to her. Ito pong si Orpah, hinagkan po, mga kapatid si Naomi. Pagkatapos po, siya po'y umalis na. Tinupad niya yung sinabi po ni Naomi, sila po'y babalik sa kanyang bayan po. Bakit? Gusto pa niyang mag-asawang muli at magkaroon ng panibagong pamilya, mga kapatid. Amen po ba?